magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat, no? Kung gusto mo talaga mga boss mag-abroad, ah, hindi lang pwedeng sabihin nating sanay na ako sa hirap, ganito ganyan sa Pilipinas. Di yun ganun eh. Kasi pagdating dito sa ibang bansa, hindi pwedeng iyakin ka talaga. Yung kunting galit lang ng mga amo, kunting galit ng mga boss mo ay iiyak ka na, sasabihin mo na sarili mo, uuwi na ako, ganito ganyan, uuwi ka na. Ay hindi yung ganun. Kasi nasa kontrata na natin na 2 years yun. So kailangan natin tapusin or else kung may sakit ka, yung malalang sakit, yun siguro ang point na mapapauwi ka sa Pilipinas. Pero yung tipong wala ka namang dahilan, idahilan mo lang, ayaw mo na magtrabaho kasi ayaw mo na sa toxic environment sa iyong area, ay di yung ganun mga boss. Di pwedeng sabihin natin sanay tayo sa Pilipinas. Ang maganda mong gawin mga boss, sanayin mo na sa sarili mo diyan sa Pilipinas. Hindi lang pwedeng ganung planong-plano mo makali sa bansa natin. Kasi pagdating dito mga boss, talaga tatapusin natin yung kontrata natin kasi hindi tayo matawag na isang OFW kapag yung kahit isang kontrata hindi natin matapos, aangal tayo kaagad. Kailangan mga boss yung disiplina talaga, no? Kahit anong mangyari diyan sa Pilipinas, kung nandito ka na, kailangan marunong kang magdala kasi may mga kasamahan kami dito na kahit namatay na yung una magulang, tapos disgrasya pa yung kapatid, di talaga siya umuwi mga boss. Sabi nga ng ibang kasama ko, pag ito yung nagtagumpay bilang yung isang OFW, matibay na ito. Kasi hindi mo naman talaga magawa kasi yung tipong may mga aksidenteng mangyari sa Pilipinas, o supla-supla naman. Hindi pwede yung gano'n na uuwi ka na lang ng basta-basta. Kasi kumbaga nakatali na muna tayo dito ng 2 taon. Di ba? Bago matapos yung mga kontrata natin. Ayun mga boss, hindi pwedeng pabibi tayo dito sa ibang bansa. Kailangan natin sa sarili natin, sa Pilipinas pa lang, handang-handa na tayo. Di porket mahirap tayo mga boss sa Pilipinas ay di na tayo pwedeng iyakin dito sa ibang bansa. Kaya ang pwedeng gawin mo, sanayin mo yung sarili mo na hindi lang mga boss baguhan ang nakakaranas ng pagkababa sa sarili dito mga boss, kundi ang pati na yung mga ex-abroad nakaranas sila ng ganun dito. Kaya ang iba talaga gusto nang umuwi, gusto nang magpa-terminate sa trabaho kasi yung tipong nakaranas na siya ng toxic environment sa area niya. Homesick, number 1 homesick talaga dito mga boss. Kaya kailangan talaga paghandaan mo yung sarili dyan pa lang sa Pilipinas bago ka mag-apply ng plano mong mag-abroad. Kasi ang karamihan kasi mga boss, kaya plano talaga ang mga Pilipino o kahit anong bansa, ng mga mahirap na bansa, no, nagplano talaga mag-abroad dahil sa pamilya. Pero hindi pwede talagang ganun mga boss na idadahilan lang natin yung pamilya. Kasi kung isipin mo yung pamilya mo tapos yung sarili mo ay hindi pa handa, kumbaga napilitan ka lang dahil sa sobrang hirap ng buhay, no, sa Pilipinas. Hindi pwede yung ganun. Kasi magiging hindi ka epektibo pagdating dito mga boss sa ibang bansa. Kasi laging nasa isip mo homesick, toxic environment sa trabaho. Hindi pwede yung ganun na yun ang isipin mo. Kasi pag magkataon na ganun yung nasa isip mo lagi dito mga boss, dahil hindi nga ready yung utak mo at saka yung puso mo. Kasi yung emotional dito boss, mga boss, ang yun talagang pinaka number 1 na kalaban, yung emotion mo. Pag magpadala ka sa mga ganun mga boss, walang mangyari sa'yo. Kaya dyan pala sa Pilipinas, paghandaan mo na yung sarili mo. Hindi pwede idahilan natin yung hirap sa buhay. Dapat yung galing mismo sa emosyon mo, galing mismo sa utak mo na gusto kong mag-abroad kasi ganito ganyan. Ready na ako. Yun lang mga boss. Easy, no? Diba? Basic.